Madalas niyo po ba gawin ito? May mga pasyente na sila mismo ang nag-a-adjust ng UF goal at inilalagay na lamang sa record bilang per patient's request. Tara, mahalagang malaman natin kung kailan ito dapat at hindi dapat gawin. Kailan nga ba binabawas ng UF goal? Una, kapag may hypotension o mababang BP habang nagda-dialysis o madalas na pagbaba ng BP tuwing may dialysis. Pangalawa, kapag ang pasyente ay nakakaramdam ng panghihina, pagkahilo, pananakit ng dibdib o pagkakaroon ng muscle cramps habang nagda-dialysis. Kung maranasan ang mga sintomas na ito pag-uwi sa bahay, dapat itong i-report sa dialysis center sa susunod na session. Posibleng epekto, ang madalas na pagbawas ng UF goal ay maaaring magresulta sa hindi sapat na fluid removal, kaya maaaring manatiling manas o tumaas ang timbang bago ang susunod na dialysis. Dahil dito, tumataas ang risk ng volume overload na maaaring magdulot ng hypertension, heart failure at pulmonary congestion na posibleng magdulot ng hirap sa paghinga o pakiramdam ng nalulunod. Kailan naman dinadagdagan ng UF goal? Kung may sobrang fluid na kailangang tanggalin at stable naman ang BP ng pasyente. Ito ang tinutukoy na malaking interdialytic weight gain kaya kailangang maabot ang target dry weight. Ngunit may limitasyon sa UF goal. Hindi ito dapat lumampas sa 13 ml per kilogram body weight per hour upang maiwasan ang sobrang fluid removal na maaaring magdulot ng komplikasyon. Posibleng epekto. Ang sobrang taas ng UF goal ay maaaring magdulot ng hypotension, panghihina at muscle cramps, lalo na kung masyadong mabilis ang pagtanggal ng tubig. Tamang diskarte. Ano ang dapat gawin? Una, dapat individualize ang pagsiset ng UF goal. Kung madalas magpabawas o magpadagdag ng UF goal, maaaring kailangang i-adjust ang dry weight dahil ito ang batayan ng mga nurse sa tamang fluid removal. Pangalawa, kontrolin ang pag-inom ng tubig o iba pang inumin, lalo na kung hindi na ganong umiihi. May mga pasyente na hindi dapat lumagpas sa 1 litro ng fluid intake per day. Pangatlo, kung 2 beses lang kada linggo ang dialysis, mas mainam na gawin itong 3 beses isang linggo. Nakakatulong ito upang maiwasan ang pag-ipon ng sobrang tubig sa katawan. Pang-apat, huwag basta-bastang magpatigil ng dialysis session o mag-pre-terminate ng walang sapat na dahilan. Ang madalas na pre-termination o maagang pagtatapos ng dialysis session ay maaaring magdulot ng mas maraming problema dahil sa hindi sapat na paglilinis ng dugo o pagiging under-dialyzed. Panglima, regular na mag-follow up sa nephrologist, lalo na kapag lumabas na ang resulta ng laboratory tests. Ang mga lab tests tulad ng serum creatinine, blood urea nitrogen, KT/V, URR, potassium, phosphorus, at hemoglobin ay mahalagang gabay upang matukoy kung epektibo ang dialysis at kung may kailangang baguhin sa treatment plan. Tandaan, ang pag-a-adjust ng UF goal ay dapat may tamang basehan tulad ng physical examination, pagsusuri ng presensya ng pamamaga, blood pressure, at iba pang senyales ng fluid overload. Pag-review ng previous dialysis sessions, pagsusuri kung may madalas na pagbawas o pagdagdag ng UF goal at ang naging epekto nito sa pasyente kung kailangan mag-adjust ng dry weight. Laboratory results, pagsusuri ng serum sodium, albumin, hematocrit, at biochemical markers na maaaring makatulong sa pagtukoy ng tamang fluid status. Symptoms ng pasyente, kung may nararanasang panghihina, pagkahilo, muscle cramps, pananakit ng dibdib, o hirap sa paghinga, bago, habang, o pagkatapos ng dialysis. Kaya mahalaga na hindi basta-basta magbawas o magdagdag ng UF goal nang walang gabay ng inyong nephrologist. Maraming salamat po.